I was excited for this dahil ngayong araw ang first shooting ng gagawin naming commercial ni Christine. Pero kapag na-excite ka sa isang bagay may posibilidad na hindi ito matuloy. She texted me and told me that she won't be able to come. Dahil nasa klase ako, noon hindi ko agad siya na-replyan. Just called her when the class ended. Gusto ko sanang sabihin sa kanya na hindi pwedeng i-postpone ang shooting for this day dahil masyado nang late ang commercial sa target release date nito. Besides, tiyak magagalit ang producer and commercial manager namin dahil all set na ang plano ngayong araw. Pero nang marinig ko ang boses niya, hindi ko na nasabi ang totoo kong pakay. She seemed so down. Her voice was like in pain. Para siyang may dinadalang mabigat na problema na wala siyang mapaglabasan ng hinanakit niya. I asked her if she has a problem but she just said that she wasn't feeling well. I knew that she was only lying. Sa tagal ko na bilang artista alam ko kung umaarte lang ang isang tao o totoo ang sinasabi nito. Sa case ni Christine sigurado akong may problema lang siya na hindi niya masabi-sabi. Hindi ko na siya pinilit para sabihin ito dahil mukhang private. Ayoko naman manghimasok ng buhay ng ibang tao. Aside when she ended the call. Akala ko pa naman makikita ko siya ngayong araw pero hindi pala. These past days parang may kung ano sa akin na nagtutulak para palaging makita si Christine. Gusto ko siyang makausap at makitang tumawa katulad ng palagi niyang ginagawa kapag nagkikita kaming dalawa. I feel at ease whenever I see her. Nawawala ang pagod ko kapag naririnig ko ang boses niya. Oddly speaking dahil parang matagal na kaming dalawa magkakilala. Parang matagal ko na siyang nakausap. To be honest, I won't mind falling in love with her. Alam kong mabait na tao si Christine. Hindi lang maganda ang panlabas niya kundi pati na rin ang puso niya. She has inner and outer beauty. Mga katulad niya ang hindi madaling mahanap na babae sa mundong ito. Pero kapag naiisip kong ma-in-love na lang ako sa kanya, bigla akong napapailing. Hindi ako maaaring ma-in-love sa kanya. Ay mali, hindi pala maaari dahil hindi ko kaya. May babae na kasing nilalaman ang puso ko. May babae na akong pinangakuan ko ng lahat-lahat na mayroon ako. May babae na akong mahal at naging dahilan kung bakit ako naging successful ngayon. May babae na akong balak dalhin sa harapan ng altar. May babae na akong pangarap kong makasama habang buhay. Siya lang ang babaeng gusto ko at wala nang iba pa. Siya lang ang babaeng aalayan ko ng sarili ko. Tumingala ako sa kulay yaire blue na kalangitan at nakita ko ang mukha ni Colette na nakangiti sa akin. Heron! Hanapin mo ako, narinig ko sa isipan ko yun boses ni Colette at iyong pagtawa niya noong mga bata pa lang kaming dalawa. Napangiti ako, hahanapin talaga kita, Colette. Kahit saan ka magtago. Kahit saan ka pumunta hahanapin kita, I said to myself, kapag nakita kita hindi na kita papakawalan pa. 10 taon na tayong nagkahiwalay. Hindi ko hahayaan na muli tayong magkahiwalay sa isa't isa kapag nakita kita. Maagang natapos ang klase ko ngayon dahil may meeting ang mga susunod kong professor. Good thing dahil makakapagpahinga ako at wala naman akong nakaschedule na trabaho this afternoon. Ayoko rin umuwi sa kondo ko ngayon dahil andun si Lolita. Tiyak papagurin niya lang ako at hindi pagpapahingahin kapag kaming dalawa lang magkasama. Habang nasa kotse ako sinabihan ko ang driver ko na pumunta sa isang lugar. Sa isang lugar kung saan ko nakilala ang babaeng pag-aalayan ko ng buong pagkatao ko. Tunog ng tunog ang cellphone ko habang nasa loob ako ng sasakyan. Tumatawag yung manager ng commercial namin ni Christine. Malamang nagagalit ito dahil sinabi kong hindi kami makakarating ni Christine. I turned off her phone. Bahala na si Lolita makipag-usap sa kanila. Gusto ko munang makapag-relax ngayong araw. Nakarating na ang sasakyan sa lugar nila Colette noon. Ibang-iba na ito kumpara sa lugar nila noong araw. Ang dami ng bagong bahay. Ang dami ng nabago pero ang nararamdaman ko para kay Colette ay hindi pa rin nagbabago. Mas lalo ko siyang minamahal sa mga araw na lumilipas. Pwede pala yun, no? Kahit hindi mo nakikita ang isang tao, hindi pa rin nagbabago ang pagmamahal mo sa kanya. Mas lalo pang ang nadaragdagan sa mga panahon na hindi mo siya nakikita. Sa tinagal ko sa showbiz ang dami kong nakilalang magagandang babae. Ang daming nagka-interes sa akin at masasabi kong maswerte ako sa kanila. Pero kahit isa wala akong pinatulan. Wala akong sinubukang mahalin. Kapag nai-issue ako na may relasyon sa isang artista agad akong nagpapatawag ng press conference para linawin ang lahat.
Ayokong may maling balitang kumalat sa mga tao na may dinidate ako. Naisip ko kasing baka bigla itong makita ni Colette at mainis siya sa akin. Ayokong magalit sa akin si Colette dahil siya lang naman ang gusto kong ipakilala sa mga taong nakapaligid sa akin. Siya lang ang babaeng gusto kong ipagmalaki sa buong mundo na girlfriend ko. Siya lang ang babaeng katangi-tanging deserving para maging babae ng buhay ko dahil pinulot niya ako noong panahong walang-wala ako. Trinato na isang tao kahit patapon ang buhay ko noon. She deserves the best of everything because of a kind heart she has. Tumigil na ang sasakyan sa pinagtatayuan ng bahay nila Colette noon. Dati bakery ang nakatayo rito pero ngayon isa ng mini grocery. Bihira ako pumunta sa lugar na ito dahil alam kong hindi ko na siya muling makikita rito. Noong nagkahiwalay kami ni Colette at matagal silang bumalik ng tatay niya rito, saka naman ako napulot ni Lolita at dinala sa ibang bansa para pag-aralin. Makalipas ang ilang taon na pagbabalik ko rito sa bansa agad akong bumalik sa lugar na ito pero wala na ang bakery nila. Isa na lang itong bakanteng lot. Tinanong ko ang mga tao sa lugar na ito kung anong nangyari at may nakapagsabi sa akin na nasunog daw ang dating bakery na nakatayo rito. Namatay daw iyong may-ari. Kinabahan ako sa nangyari dahil akala ko pati si Colette ay nawala na sa akin. Good thing ang kaisa-isang anak na babae lang daw ang nakaligtas. Akala ko muli na kaming magkikita ni Colette kaya agad kong tinanong iyong nakausap ko kung alam niya kung nasaan yun babaeng nakaligtas pero hindi niya raw alam. Bigla na lang daw ito nawala sa lugar nila at umalis na hindi nagpapaalam. Hindi rin nila alam ang totoong pangalan ni Colette kaya hindi ko siya maipahanap sa isang detective. Nag-artista ako tulad ng sinabi ni Colette noon at pumasok sa Herrera International School. Nagbabaka sakaling magkikita kami once lumabas ako sa DE o pumasok sa school na pangarap pag-aralan ni Colette. Pero ilang taon na pero wala pa ring improvement. Hindi ko pa rin nakikita ang babaeng nilalaman ng puso't isipan ko. Nakatitig lang ako sa mini grocery nang may mahagip ang mga mata ko. May babae akong nakita na dumaan sa tapat ng kotse na sinasakyan ko na nakasuot ng uniform ng Herrera International School. Nagulat ako sa nakita ko. Bigla akong kinutuban dahil dun. Paanong may ganung uniform ako makikita sa lugar na ito to think malayo ang school namin sa lugar na ito? Sinundan ko ng tingin yun babae at nakita kong tumitig siya sa mini grocery ng ilang segundo. Ang lungkot-lungkot ng mukha niya at parang may mapait siyang alaalang naalala. Habang nakatitig sa mukha niya muli kong naalala kung sino siya. Siya yung babaeng hinabol ko sa library nitong nakaraan lang. Muli akong kinutuban dahil sa nasaksihan ko. Shit! Siya na ba? Siya na ba talaga yung babaeng matagal ko nang hinahanap? Lalabas na sana ako ng kotse nang magsalita ang driver ko. Sir Heron, magsuot po kayo ng salamin. Baka po pagkaguluhan kayo kapag nakilala kayo ng mga tao sa paligid, pagpapaalala niya sa akin. Thanks, pagpapasalamat ko sa kako kinuha yun shades ko at isang payong na rin dahil mainit pa ang sinag ng araw. Paglabas ko nakita ko yung babae na naglalakad na palayo. Binilisan ko ang paglalakad ko para masundan ko siya kung saan siya pupunta. May matandang babae akong nakasalubong na napatingin dun sa babae. Nilapitan ko ito. Lola, kilala niyo po ba yung babae na yon? Tanong ko sa matanda. Mukhang nagulat siya sa biglaang pagsulpot ko sa harapan niya. Ay, iyon ba, iho? Hindi ako sigurado pero parang siya yung anak ni Jeffrey. Yung dating nakatira sa bakery na nasunog, bumilis bigla yung tibok ng puso ko dahil sa sinabi ni Lola. Sigurado po kayo, Lola, paninigurado ko. Tumango siya, iho. Siya yung batang maliit dati na nagbebenta sa bakery ng tatay niya. Yung batang babae na may magandang kulay ng mga mata. Para akong hinihinal sa sobrang bilis ng tibok ng puso ko. Hindi ako makahinga ng maayos dahil finally muli na kaming magkikita ni Colette. Hindi ako makapaniwalang ngayong araw pa muling magtatagpo ang landas naming dalawa. Muli kong makikita iyong babaeng unang nagpakita ng kabutihan sa akin kahit na isa akong batang lansangan noon. Nagpasalamat ako kay Lola at mabilis nang umalis sa harapan niya para sundan si Colette. Medyo malayo na ang nalalakad niya kaya binilisan ko ang paglalakad ko para maabutan siya. Ilang di pa na lang ang layo namin sa isa't isa. Gusto ko na siyang lapitan. Gusto ko na siyang yakapin ng mahigpit at ipaalam sa kanya na ako si Ron na kababata niya. Gusto ko siyang halikan at sabihin ang tagal ko na siyang hinahanap at minamahal.
Ang dami kong gustong sabihin at gawin sa kanya sa mga oras na ito pero hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Nakita kong lumiko si Colette sa sementeryo rito sa lugar nila. Anong gagawin niya rito? Marahil dadalawin niya ang tatay niya na namatay dahil sa sunog noon. Siguro pumunta siya rito sa lugar nila para bisitahin ang puntod ng tatay niya. Sinundan ko lang siya hanggang sa makarating siya sa kulay puting puntod. Ito na ata ang puntod ng tatay niya. Sinarado ko ang payong pero napansin kong dumidilim ang kalangitan, kaya muli ko itong binuksan at tumitig kay Colette na ilang di pa lang ang layo sa akin. Hindi ko marinig ang sinasabi ni Colette pero halatang kinakausap niya ang puntod ng tatay niya. Nagtaas baba ang balikat niya habang nagsasalita. Umiiyak siya. Umiiyak siya habang nagsasalita. Gusto ko siyang lapitan at yakapin. Gusto kong sabihin sa kanya na hindi na dapat siya malungkot dahil andito pa ako sa mundo at makakasama niya. Gusto kong ipaalam sa kanya na may kaisa-isa pang tao na nagmamahal sa kanya at hindi siya iiwan. Lalapit na sana ako sa kanya nang biglang bumagsak ang malakas na ulan. Napatitig ako kay Colette. Hindi siya sumilong. Hinayaan niya lang na mabasa niya ng ulan. Umupo pa siya sa tabi ng puntod ng papa niya. Nakatalikod siya sa gawi ko nang napagdesisyunan ko nang lapitan siya. Pinayungan ko siya. Mukhang nagulat siya dahil hindi na siya nababasa ng ulan kaya dahan-dahan siyang napatingala sa akin. Hinubad ko ang suot kong shades saka siyang initan. Napatitig siya sa akin ng ilang segundo. Kitang-kita ko na punong-puno ng luha ang mga mata niya. Napatingin siya sa akin na parang may pinagdadaanan siyang mabigat na problema ngayon. Heron, pagtatawag niya sa pangalan ko. Her voice was like in pain. She was like broken from this moment. Napansin kong unti-unting pumipikit ang mga mata niya tapos bigla siyang bumagsak sa damuhan. Nawalan siya ng malay. Agad kong binitawan yun payong nabitbit ko at binuhat si Colette. Napansin ko namang biglaan din tumigil ang pagbuhos ng ulan. Iniwan ko na yung payong sa sementeryo at mabilis nang naglakad pabalik sa sasakyan ko habang buhat-buhat ko si Colette sa mga bisig ko. Napapatingin pa yun mga tao sa aming dalawa marahil nakikilala nila ko pero wala akong pakialam. Sa ngayon si Colette lang ang mahalaga sa paningin ko. Sinakay ko sa kotse si Colette at sinabihan ang driver ko na mabilis patakbuhin ang sasakyan pauwi ng kondo ko. Habang nakasakay sa sasakayan, buhat-buhat ko pa rin si Colette at hindi ko binibitawan ang kamay niya. Natatakot akong kapag muli ko siyang binitawan muli siyang mawawala sa paningin ko at hinding-hindi ko na siya ulit makikita. Basang-basa ang mga katawan namin dalawa at medyo nilalamig pa si Colette kaya yinakap ko siya ng mahigpit. Naiiyak ako habang yakap-yakap ko si Colette na walang malay. Inakap ko siya ng mahigpit na parang mamahalin at babasagin gamit na madaling masira. She's too precious to me. Ngayon na muli na kaming nagkita, hindi ko na siya muling papakawalan pa. Kung kailangan ko siyang pakasalan as soon as posible gagawin ko. Pero kailangan ko muna tanungin kung mahal niya rin ba ako. Kung hindi niya ako mahal, hindi yun problema dahil liligawan ko siya at ibibigay ko lahat ng gusto niya. Ang daming plano agad ang pumasok sa isip ko habang yakap-yakap ko si Colette sa sarili kong mga bisig. Napatitig ako sa mukha niya at hinaplos ko ito. Hindi ko mapigilang hindi maging emosyonal sa mga oras na to dahil pagkatapos ng ilang mahabang taon muli na kaming nagkita. Muli ko siyang nahawakan at nayakap ng ganito. Damn! Mas masaya pa ako sa mga oras na ito kaysa noong nanalo ako ng award bilang Best Actor. Itong nararamdaman ko ngayon para sa babaeng yaka-yakap ko ngayon na matagal kong hinahanap ay hinding-hindi mapapalitan ng kahit anong bagay. Sinulyapan ko muli ang mukha ni Colette na mahimbing na natutulog. Napangiti ako. Ikaw lang talaga ang babaeng ihaharap ko sa altar, Colette, sabi ko rito na as if naririnig niya, hinding-hindi na talaga tayo magkakahiwalay pa. Hinding-hindi na talaga. Nakarating na kami sa may building kung nasaan ang kondo ko. Mabilis akong lumabas habang buhat-buhat pa rin si Colette sa mga bisig ko. Napatingin sa akin yun mga tao sa loob ng gusali pero hindi ko rin sila pinansin. May nagbulong-bulungan pa at mukhang magkakaroon ako ng bagong issue pero wala akong pakialam. Si Colette tong kasama ko. Siya lang naman ang babaeng maaring ma-issue sa akin at wala nang iba. Pumasok agad ako sa kondo ko. Nakita ko si Lolita dun na nakasuot ng sexy na damit. Heron, sino yan? Gulat na tanong ni Lolita sa akin. Ang babaeng matagal ko nang hinahanap,
tipid kong sagot sa kanya habang nakangiti ng malapad. What? Gulantang niyang sagot sa akin pero hindi na ako sumagot. Pumasok na lang ako ng kwarto at inihiga si Colette sa kama ko. Lolita, palitan mo siya ng damit, sabi ko rito, tatawag ako ng doktor para ipatingin ang kalagayan niya. Damit ko na lang ang ipasuot mo sa kanya. Damit mo, pag-ulit ni Lolita, di ba ayaw na ayaw mong pinapasuot sa iba ang damit mo? Kahit ako ayaw mong sinusuot ko ang damit mo pero sa babaeng yan na hindi ko kilala kung sino, ipapasuot mo sa kanya. Tinignan ko siya ng seryoso because she's not just ordinary girl for me, Lolita. She's special to me. She's envy everything, tugon ko rito na muli niyang kinagulat. Palitan mo na siya ng damit, pag-ulit ko at lumabas na ng kwarto ko. Habang nasa sala ng kondo ko, hinubad ko ang suot kong uniform habang tinatawagan ang personal doctor ko. Sinabihan ko agad na pumunta ito rito sa kondo ko. Pagtapos ng ilang minuto lumabas si Lolita ng kwarto ko na parang balisa. Parang may multong nakita dahil namumutla ang mukha niya. Napaupo siya sa upuan at napatulala sa kawalan. What's wrong? Tanong ko rito pero hindi siya sumagot. Kinabahan naman ako sa inasal niya kaya mabilis akong bumalik sa kwarto ko para tignan kung anong nangyari. Wala naman akong kakaibang nakita kundi si Colette na nakahiga at nakataas ang suot niyang t-shirt ko. Nilapitan ko siya para ibaba ang t-shirt nang mapatingin ako sa bandang tiyan niya. May nakita akong isang balat. Napakunot ang noo ko. Ito ba ang nakita ni Lolita? Nakita niya ba ang balat ni Colette kaya bigla siyang nabalisa? Word. Umupo ako sa gilid ng kama at tumitig sa mukha ni Colette. Hindi ko mapigilang hindi mapangiti sa mga oras na to, damn. Sana hindi ako nananaginip. Sana totoo ito. Sana totoong nakita ko na ang babaeng mahal na mahal ko. Hindi ko na talaga siya papakawalan pa kahit kailan pa. Habang nakatitig ako kay Colette narinig kong may cellphone na tumutunog. Napatingin ako sa cellphone ko pero hindi naman ito ang nagri-ring. Nagmumula sa bag ni Colette ang cellphone na nagri-ring. Nagdalawang isip pa ako na kukunin ba ito para sagutin o hindi. Pero paulit-ulit ang pagtawag. Mukhang importante at kailangan ko rin ipaalam sa tumatawag ang nangyari kay Colette. Kinuha ko ang bag at hinahanap yun cellphone. Pagkuha ko ng cellphone napasabit ang A ni Colette ng school namin. Binasa ko ang buo niyang pangalan. Cordova, Concepcion. Napangiti ako dahil sa naisip ko, Cordova ang apelido mo ngayon pero in no time mapapalitan na ito ng Del Val. Concepcion Cordova Del Val. Magiging Ailres Del Val ka na, Colette. Muling tumunog ang cellphone kaya tinignan ko na ito. Binasa ko muna ang caller. Manyakol, nagtatakang sabi ko sa sarili ko dahil ito ang tumatawag sa cellphone ni Colette. Pag-accept ko ng call bigla akong may narinig na boses ng lalaki. Pandan ko. Pandan ko. Pandan ng buhay ko, nasaan ka na? Andito na ako sa bahay. I'm back, hyper na sagot ng lalaki mula sa kabilang linya. Napakunot ang noo ko, who are you? Sagot ko rito. Who are me? Hoy! Ikaw ang sino? Bakit ikaw ang sumagot ng cellphone ng pandan ko? Sigaw ng lalaki sa akin, nasaan ang pandan ko? May ginawa ka bang masama sa kanya? Papatayin kita kapag hinawakan mo kahit dulo ng daliri niya. Papatayin kita, tandaan mo yan. Papatayin. Hindi na natapos ang sinasabi ng lalaki sa kabilang linya dahil agad ko nang pinatay ang pagtawag niya. Bigla akong napatitig sa mukha ni Colette na mahimbing na natutulog. May boyfriend ba si Colette ko? Hindi mawaglit sa isipan ko iyong nalaman ko kanina. Hindi ako mapalagay kapag pumapasok sa isipan ko na may boyfriend na si Colette at iyong tumawag kanina ang boyfriend niya. Gusto kong isipin na hindi niya yun kaano-ano pero may kung ano sa utak ko na nagsasabing may special relationship silang dalawa. Sa tuwing naiisip kong may special na lalaki na si Colette nag-init ang ulo ko. Ako dapat iyon, ako lamang dapat ang kaisa-isang lalaki na special sa buhay niya. Saka hindi naman tatawagan ng lalaki na yun si Colette ko ng pandan ko kung kaibigan niya lang ito. Lalaki ako kaya alam ko kung may nararamdaman ba ang isang lalaki o wala ba lamang sa tono ng boses niya. Sa narinig kong boses ng lalaki kanina masaya ito nung tumawag siya. Akala niya siguro si Colette ang sasagot kaya ganun siya ka-hyper. Gusto kong mahanap yun lalaki na yun at bugbugin dahil inagaw niya ang babaeng matagal ko nang hinahanap. Wala siyang karapatan ang kinin ang kaisa-isang babaeng minamahal ko sa loob ng 10 taon.
Nakaupo lang ako sa upuan na nasa harap ng kama na pinaghihigaan ni Colette. Dumating na kani-kanina lang yun personal doctor ko at sinimulan ng suriin ang kalagayan ng pinakaimportanteng babae sa mundo ko. Hindi ko mapigilang hindi mapangiti kapag napapatingin ako sa mukha ni Colette. Damn. This is too surreal. Hindi talaga ako makapaniwala na after 10 years muli ko siyang nahanap. Ngayon na nahanap ko na siya, wala na talaga akong plano para pakawalan pa siya. Kung may boyfriend man siya, gagawin ko ang lahat para mapunta si Colette sa akin. Hindi ko siya ibibigay kahit kanino. Kung kailangan ko siya ipaglaban, gagawin ko. Mula nang makilala ko si Colette noong mga bata pa lang kami, napagdesisyonan ko nang ipaglaban siya. Wala pa lang ako noon na kahit anong maaring ipagmalaki sa kanya. Pero ngayon na halos lahat ay nasa akin na, ipaglalaban ko siya hanggang kaya ko. Kamatayan na lang siguro ang magiging hadlang para hindi siya maging akin. Mr. Delval, napatingin sa akin yung doktor pagkatapos niyang suriin si Colette. Lumapit ako sa kanya. Yes, Doc. Kamusta siya? Nag-aalala kong tanong. She's fine, nakangiti nitong sagot sa akin, no need to worry. Lack of sleep lang and starvation, kaya siya nahimatay kanina. Pero ngayon ayos na siya. Any moment magigising na siya. Napabuntong hininga ako sa kanapatingin kay Colette at napangiti, lack of sleep and starving. Seriously? Hindi ba kumakain tong si Colette? I thought to myself, kapag nagising siya dadalhin ko siya sa pinakamamahaling restaurant. Ipapakain ko sa kanya lahat ng pinakamamahal na pagkain na gusto niyang matikman. Mr. Delval, would you mind if I ask you something? Doc spoke again as he fixing his things. Umupo ako sa gilid ng kama, what's it, Doc? Inayos niya yun salamin niya sa katumingin sa akin, girlfriend mo ba siya? He was pertaining to Colette. See, I didn't know na may girlfriend ka pala. Sa mga news kasi palagi mong sinasabi na single ka. I'm so sorry for asking you this but my only daughter has a huge crush on you. She is your fan. She keeps telling me, should ask you to date her. Tumawa si Dosi, pero mukhang hindi na pwede dahil may girlfriend ka pala. Tiyak maraming iyak na fans mo around the world. Tumingin ako kay Colette at muling bumiti. She's not my girlfriend, Docs. Sagot ko, she's my everything. She's the only reason why I am successful. And my inspiration. A source of strength and the same time my only weakness. I said while smiling widely, we have been separated for so many years, Docs. I am here to announce that I finally found the girl whom I was searching for. You look so in love, natatawang sagot ni Dots. I am, Dots. I am in love, hinaplos ko ang pisngi ni Colette. I was and will always be in love to this girl, Dots. Could you imagine that? Mahigit 10 taon na akong in love sa babaeng to. I chuckled. Noong nakilala ko siya 10 taon na ang nakakalipas, bigla kong naisip na etong babae na to ang ihaharap ko sa altar kapag laki ko. Etong babae na to ang dapat kong pakasalan at maging nanay ng pamilya ko. Muli akong natawa, ang bata ko pa noon para makaisip ng ganon pero wala, in love talaga ako sa babaeng to at sa kabutihan ng puso niya. Napailing-iling si Dots, the number is a hottest actor in the Philippines, has finally found his princess, sabay kaming tumawa ni Dots. No, Docs. Hindi siya prinsesa dahil gagawin ko siyang reyna. Siya ang magiging reyna ng kastilyong ipapatayo ko para sa kanya. I said, ganito pala kapag in love. Parang script sa mga telenovela ang mga naiisip at nasasabi ko, bigla akong napatingin sa may pintuan at nakita ko si Lolita na nakatingin sa akin. Hindi ko mabasa ang ekspresyon niya pero balisa pa rin siya. Hindi ko alam kung bakit siya naging balisa mula nang dumating kami dito at makita niya si Colette. Siguro hindi lang siya sanay na may babaeng nakakalapit sa akin bukod sa kanya. Wag niya lang kakantiin si Colette dahil baka makalimutan kong malaki ang utang na loob ko sa kanya. Hindi ko mapapatawad ang kahit na sinong manakit sa pinakaimportanteng babae sa buhay ko. Lahat ng mananakit kay Colette ituturing kong kaaway kapag sinaktan siya. Nagpaalam na si Dosi at hinatid ko ito sa may pintuan. Nagpasalamat din ako sa service niya. Kahit na busy siyang doktor, kapag talaga ako ang nag-request ng home check-up, hindi siya nakakatanggi. Marahil isa yun sa advantage kapag sikat na personalidad ang client mo. Pagbalik ko ng kwarto naabutan ko si Lolita na titig kay Colette na natutulog pa rin. Parang sinusuri niya ang buong mukha ni Colette. Nag-iba ang timpla ng mukha ni Lolita.
Parang nalungkot ito habang nakatitig sa kanya. Longing and pain ata ang lumalabas na emosyon sa mga mata niya. Nakasilip lang ako kaya hindi niya ako napapansin. Bigla ko nakita na pinunasan ni Lolita ang mga mata niya. Umiiyak ba siya? Lolita, what's wrong? Are you crying? Nag-aalala kong tanong sa kanya. Pumasok ako ng kwarto at tumitig sa kanya. She shook her head, no masama lang talaga ang pakiramdam ko. Sabi niya, maybe need to go. Kailangan kong magpahinga. Wait, alis ka. May pupuntahan sana ako, pagpigil ko kay Lolita. Saan? Sa tinitirahan ni Colette. Kailangan kong ipaalam na andito siya at baka nag-aalala na sila sa kanya. Hindi ko alam kung may kamag-anak ba siyang tinitirahan o wala since namatay na pala yung tatay niya ilang taon na ang nakakalipas. Parang nanigas ang katawan ni Lolita dahil sa sinabi ko. Nakita kong biglang pumatak ang mga luha niya, hey. Ba't ka umiiyak? Did I say something wrong? Mabilis niyang pinunasan ang mga luha niya, masakit lang talaga ang ulo ko. Alam mo namang napapaiyak talaga ako kapag masakit ang ulo ko. Umupo siya sa mahabang sofa saka napatakip ng mukha, bilisan mo na lang dumating para makaalis agad ako. I really need to rest, Heron. Napatitig ako sa kanya ng ilang segundo saka kinuha yung jacket ko at car key. Lumabas naman si Lolita ng kwarto. Lumapit ako kay Colette at tumitig muna sa kanya. Napangiti ako nang bigla siyang napanguya-nguya habang natutulog. Parang katulad lang noong mga bata kami na kapag natutulog kami dun sa damuha sa plaza. Bigla siyang umunguya-nguya kapag natutulog. Kahit ilang taon na ang nakakalipas, hindi pa rin pala siya nagbabago. Ano kaya ang masasabi niya kapag nagising na siya at nalaman niyang ako si Ron na kababata niya? Inayos ko ang buhok ni Colette. I won't ever let you go again, Colette. I won't give you to anyone else. Ikaw at ako lang dapat ang ending. Ikaw lang ang babaeng dapat kong makatuluyan dahil bago pa man magsimula ang kwento nating dalawa, natapos na ito sa isipan ko na tayong dalawa ang masaya. Muli kong binuksan yun bag ni Colette para tignan yun niya at makuha ang address. Nang makuha ko na ito, ibinalik ko na ulit sa bag niya. Isasarado ko na sana ang bag ng may lumaylay na kulay pink na parang tali. Paghila ko rito, bigla akong namula at agad itong ibinalik sa loob ng bag na mula ang buong mukha ko dahil pink na bra pala ang nakuha ko. Shit! Nahawakan ko ang bra ni Colette. Lumabas na ako ng kwarto at ready na para pumunta sa tinitirahan ni Colette. Nakita ko si Lolita na nakaupo sa may dining area at tulala. Mukhang may malalim na iniisip. Baka work-related na naman. Masyado talaga siyang workaholic. Palagi niyang iniisip ang kapakanan naming mga hawak niyang artista. Nagpaalam na ako sa kanya na aalis na at babalik din agad. Lumabas na ako ng kondo ko at sumakay sa sarili kong kotse. Habang nagmamaneho, iniisip ko kung ano ang sasabihin ko sa mga taong kasama ni Colette sa tinitirahan niya. Sasabihin ko ba kung sino ako sa buhay niya? Bigla akong napangiti. Sasabihin ko na lang naliligawan ko si Colette at hihingi ng basbas sa kanila. Wala akong pakialam kahit may boyfriend pa si Colette o wala dahil kailangan kaming dalawa ang magkatuluyan. I'm just hoping na wala siyang boyfriend para less hassle. Hindi mahirap mahanap ang lugar na tinitirahan ni Colette. Huminto ang kotse ko sa tapat ng isang compound. Medyo madilim na rin kaya hindi na ako nagsuot ng shades para itago kung sino ako. Siguro naman wala nang makakakilala sa akin dahil wala naman ng masyadong tao sa paligid. Lumabas ako ng kotse ko at lumakad papunta sa gate ng compound. May nakita akong isang batang babae na naglalaro mag-isa. Isari, bata, pagtatawag ko dun sa batang babae. Kunot noong tumingin ito sa akin, hindi Isasku pangalan ko. Kasi pangalan ko, sabi niya sa kalumapit, bakit Isas itawag mo sa akin? Yasru ba pangalan ko, kuya? Ha, Yasru ba pangalan ko? Bigla akong bumulalas ng tawa dahil sa isinagot ng batang may pangalang Kasi, sorry. Oh, si Je. Kasi na pangalan mo. Ngumiti ng malapad yun bata. Napansin kong bumi siya dahil wala siyang ngipin sa front teeth niya, bakit kuya Pogi? Ano kailangan mo? Saan nakatira si Colette, Concepcion Cordova rito sa compound, tanong ko. Si Ed Coco. Ba't mo siya hinahanap? Ikaw ba ang bago niyang ngipin? Anong bagong ngipin? Bagong ngipin. Bagong magpapasaya sa kanya, seryosong sagot ng batang si Cassie, malungkot si Ate Coco kasi sinaktan siya ng boyfriend niya.
Ang sama nun ni Kuya Pogi, sinaktan niya si Ate Coco. Di ba, Kuya? Hindi dapat sinasaktan si Ate Coco kahit bading siya. Ha? Bading? Sinong bading? Naguguluhan kong tanong sa kasinong may boyfriend. May boyfriend ba si Ate Coco mo? Tumango siya, opo, Kuya. May boyfriend si Ate Coco kahit bading siya. Pero wala na ata sila kasi nakaraan umiyak si Ate Coco. Inakap ko nga siya para patahanin, yang pangit niya kasi umiyak, Kuya. Nakakatakot si Ate Coco kapag umiiyak. Lalong pumapangit. Natawa ako sa sinabi ni Cassie. Para sa isang bata ang dami na niyang alam. Kung magsalita siya para siyang matanda, ay ganon ba? Hayaan mo. Bubugbugin ko yung nanakit kay Ate Coco mo, sabi ko, pero hindi bading si Ate Coco mo, okay? Babae siya. Bading kaya siya? Wala kasi siyang boobs, muli akong napatawa, totoo nga, Kuya. Wala siyang boobs, pagpupumilit niya. Okay. Okay, sabi ko, saan pala nakatira si Ate Coco mo? Dun po sa dulo, turo niya sa pinakadulong apartment, pasok po kayo, binuksan niya yun gate kaya pumasok naman ako. Salamat, Cassie, ngumiti ako kay Cassie. Naglakad na ako papasok at huminto sa tapat ng apartment na tinitirahan ni Kulet. Nakasarado ang pintuan pero may ilaw naman sa loob. May naririnig din akong sounds kaya halatang may tao sa loob. Huminga muna ako ng malalim saka kumatok ng 3 beses. Habang nakatayo sa harap ng pintuan bigla itong bumukas at may lalaking lumabas. Welcome home. Pandan ko pandan ng buhay ko. Ba't ang tagal mong umuwi? Sabi ng lalaki sa kanya ako yinakap ng mahigpit. Napatulala ako sa nangyari dahil sa pagkakamali niya. Akala niya marahil si Kulet ang makikita niya kaya bigla niyang yinakap ang makikita niyang tao sa pintuan. Potang na. Bading ka ba? Ba't ka nagpayakap sa akin? Gulat na sabi ng lalaki. Napansin kong nakaboxer lang siya. Nang mapatingin ako sa mukha niya parehas kaming nagulat sa isa't isa. Heron. Travis. Sabay naming pagsasalita sa isa't isa. Anong ginagawa mo rito? Sabay ulit naming tanong. Yak. Nagyayakapan. Mga bading, bigla kaming napatingin sa gilid ko dahil sa may sumigaw. Nakita kong tumakbo palayo yung batang babae na si Cassie. Hindi ako bading, Cassie. Itong si Heron lang ang bading, ganting sigaw ni Travis sa katumingin sa akin, pere, anong ginagawa mo rito? Ako dapat ang magtanong niyan sa'yo, pare. Anong ginagawa mo rito sa bahay ni Kulet? Seryosong tanong ko kay Travis kahit may hint na naman ako sa nangyayari at kung sino ang kausap ko kanina sa cellphone ni Kulet. Obvious ba, per? Malamang dito ako nakatira, sabi niya, sa kasinong Kulet ba sinasabi mo? Walang Kulet dito. Buko Pandan Love Team nakatira rito. Naging seryoso ang mukha ko, naalala mo ba yun madalas kong ikwento sa'yo? Yung babaeng matagal ko nang hinahanap. Yung babaeng minamahal ko noong mga bata pa lang kami. Oh, anong meron? Nahanap mo na? Tumango ako at sa apartment na to siya nakatira. Napaawang ang bibig ni Travis. Hatalang nagulat siya, you mean? You mean? Ibig sabihin si Concepcion Cordova na nakatira rito ang babaeng matagal ko nang hinahanap, pagsasalita ko. Naging seryoso rin ang mukha ni Travis. Shit, nasampal ni Travis ang mukha niya, all along. Ang babaeng matagal mo nang hinahanap kilala ko pala. Tapos isang babae lang pala ang tinutukoy natin noong nagbar tayo. Bigla kong naalala yun sinabi ni Travis noong nagbar kami. Yung mga pagkukwento niya tungkol sa babaeng bago niyang nagugustuhan. Nanikip ang dibdib ko dahil dun. Hindi ko matanggap na ang babaeng bago niyang minamahal ay yung babaeng matagal ko nang hinahanap. Ganun na nga, sabi ko ibig sabihin isang babae lang ang minamahal natin ngayon. Napamura si Travis at napahilamos ng mukha, shit, pare. Alam mong boto ako sa'yo at sa babaeng hinahanap mo pero kung si Pandan ko ang tinutukoy mo pasensyahan tayo. Hindi ko siya ibibigay sa'yo. Hindi ko ibibigay ang babaeng mahal ko kahit masira pa ang pagkakaibigan natin. Napangisi ako, good. Ganyan din ang iniisip ko. Wala akong pakialam kahit masira ang pagkakaibigan natin basta sa akin mapunta si Kulet. Tumalikod ako, pumunta lang ako para ipaalam na nasa akin siya. CJ, per. Aalis na ako. Hoy. Sandali. Susunduin ko ang asawa ko. Hintayin mo ako, sigaw niya pero hindi ko siya pinansin.
Nagmadali akong naglakad palabas ng compound at sumakay ng kotse ko. Bago pa ako makaalis ng compound nakita ko si Travis na tumatakbo palabas habang may bitbit na damit. Naka-boxer pa rin siya at hindi na nagawang makapagsuot ng damit dahil sa paghabol sa akin. Binilisan ko tuloy ang pagmamaneho ko dahil nanggigil ako sa nangyari. Ang galing maglaro ng tadhana. May koneksyon kami sa bawat isa. Sadyang maliit lang pala talaga ang mundo dahil lahat ng tao na nabubuhay may kaugnayan sa kapwa niya. Binilisan ko ang pagpapaktabo ng kotse ko para hindi makasunod si Travis sa akin. Pero nakalimutan ko nga palang minsan naging Grand Champion si Travis sa isang Philippines Grand Racer kaya kahit anong bilis ko naaabutan niya ako. Buong loob niyang makasunod sa akin para makuha si Colette. Iyon ang inaakala niya. Hinding-hindi ko na ibibigay si Colette kahit kanino at kahit pamasira ang pagkakaibigan naming dalawa. Nagkasabay ang kotse namin ni Travis. Nagkatinginan kaming dalawa at bigla siyang napangisi. Ngumisi rin ako. Isang ngisi na nangangahulugan na hindi ko isusuko si Colette sa kanya. Coco ene mahaba ene hair siye, ganda ng lecheng to, hayop. Napaginipan ko si Heron. Sa panaginip ko paulit-ulit niya akong tinatawag at hinahabol. Hindi ko alam kung bakit ako tumatakbo at kung bakit niya ako hinahabol. Patuloy lang ako sa pagtakbo noon hanggang sa mapansin kong bumalik ako sa pagkabata. Iyong Heron na humahabol sa akin ay naging bata rin at naging si Ronron na kababata ko. Nakangiti si Ronron sa akin habang hinahabol ako. Nagtatawanan kami habang naghahabulan dalawa na parang kami lang ang tao sa buong mundo noon. Colette. Kapag nahabol kita hindi ka na makakaalis sa tabi ko. Habang buhay na tayong magkakasama, sigaw ni Ronron sa akin hanggang sa magising ako. Napaluha ako dahil sa sinabi ni Ronron sa akin. Gusto kong magstay sa panaginip ko dahil dun hindi ako nasasaktan. Dun wala akong masasakit na pinagdadaanan at nararamdaman. Dun may kaisa-isang tao na gusto akong makasama at alam kong hinding-hindi ako sasaktan. Hindi katulad ngayon nagising na naman ako sa realidad. Isang realidad na walang taong nangangailangan sa akin. Walang taong may gusto akong makasama at iinatan ako. Dahil iyong mga taong mahalaga sa akin iniwanan na ako. Napakurap-kurap ako dahil sa nakita kong kwarto. Ang ganda ng kwarto na ito at alam kong hindi ito ang kwarto ko sa apartment. Besides, ang lambot ng kamang hinihigaan ko at ang bango nitong kumot na nakatakip sa katawan ko. May aircon pa sa gilid. Sosyalin naman tong kwarto na ito. Kanino ba to at saka paano ako napunta rito? May libot ko ng paningin ko bigla akong napatulala sa malaking picture na nakita ko. May picture ni Heron na may hawak ng award. Nakangiti siya sa picture katulad ng pagngiti niya sa panaginip ko. Napansin ko rin iyong babasagin na estante sa gilid na punong-puno ng iba't ibang award. Oh, gosh! Huwag niyo sabihin sa akin na nasa kwarto ako ni Heron. Inisip ko kung paano ako napunta rito hanggang sa maalala kong nakita ko ang mukha ni Heron kanina bago ako tuluyang mawalan ng malay. Paano ako nakita ni Heron? Sinampal-sampal ko ang sarili ko at baka nananaginip lang ako pero hindi. Totoong gising na ako at totoong nandito ako sa kwarto ni Heron. Teka lang. Paano ba ako napunta rito? Napaupo ako at narinig kong bumukas ang pintuan. Nakita kong pumasok si Lolita na transformer na nagiging plasticamon. Seryoso siyang nakatingin sa akin na parang may gustong sabihin. Ibang-iba ang tingin niya sa akin. May meaning. May kung ano ang mga mata niya habang nakasulyap ang mga ito sa akin. Word ah. Gising ka na pala, pagsasalita nito, hintayin mo lang si Heron at parating na siya. Paano ako napunta rito? Tanong ko sa kanya. Hindi ko rin alam, matipid siyang umiti sa kanapaiwas ng tingin ang laki mo na. Ha? Umiling siya, wala, sagot niya at ako'y naman lalong naguluhan. Friends ba kami ni Lolita? Sa pagkakatanda ko maldita ito sa mga babaeng nasa paligid ni Heron eh. Muli sana akong magsasalita nang biglang may pumasok na lalaki sa kwarto. Nagkatinginan kaming dalawa at nakita ko kung gaano siya kasaya kahit hindi siya nagsasalita. Mabilis itong lumapit sa akin at umupo sa gilid ng kama na hinihigaan ko. Totoo ba tong nangyayari na to? Kaharap ko talaga si Heron. Etong si Heron na laman ng pantasya ko ng ilang taon? Kaharap ko talaga siya at wala ng security guard na tumutulak sa akin palayo sa kanya. Colette, pagsasalita niya habang nakangiti pa rin. Colette, kumusta ka na?
Kulit, naguluhan kong sagot, paano mo nalaman yan? Isang tao lang ang tumatawag sa akin yan. Natawa siya, syempre alam ko yun. Ako ang nagbigay ng pangalan na yun sa'yo noong mga bata pa lang tayo, ay napanganga ako dahil sa sinabi niya, ako si Ronron. Yung palaboy na kinaibigan mo noong mga bata pa tayo. Ako si Ronron na hindi mo hinusgahan kahit napatapon ang buhay ko noon, napansin kong nangilid ang luha ni Heron habang nakatingin sa akin. Naging emosyonal ako dahil sa mga sinabi niya. Hindi ko inaakalang ang matagal ko nang hinahanap na kababata ko ay ito palang si Heron. All this time, siya na pala yung kababata kong walang matinong tirahan, buhay, at pangarap sa buhay. Iba na siya ngayon. Ibang-iba na siya kaysa sa batang si Ronron na walang-wala at walang patutunguhan sa buhay. Hinaplos ko ang pisngi niya, ikaw ba talaga yan, Ron? Nakangiti kong tanong kay Heron. Tumango siya sa kahinawakan ang kamay ko, ang weird lang. Iyong lalaking naisip ko na pinakwapo na nakilala ko, at iyong pangalawang lalaki na pinakagwapong nakita ko sa tanang buhay ko ay isa lang pala. Parehas kaming napatawa, ibang-iba ka na. Ibang-iba ka na sa Ronron na nakilala ko. Ako pa rin ito, kulit. Ako pa rin si Ronron na nangako ng napakaraming bagay sa'yo noon, sagot ni Heron, malalaki na tayo. Tutuparin ko na mga pangako ko sa'yo. Magsasalita pa sana ako kaso napatigil ako nang may biglang sumigaw at pumasok ng kwarto. Parehas kaming napatingin ni Heron sa pintuan. Nagulat ako sa lecheng sumulpot pero si Heron chill lang. Parang in-expect niya na susulpot itong ulaga na ito. Pandan ko, gulat na sabi nito saka mabilis lumapit sa akin at tinakap ako, hoy. Heron, layuan mo nga tong girlfriend ko. Dun ka. Dun. Layuan mo tong pandan ng buhay ko. Tinulak niya si Heron at tumingin sa akin, kumusta ka na? Ano nangyari sa'yo? Uwi na tayo, binuhat niya ako sa kamuli niyang binalingan si Heron, subukan mo akong pigilan sa pagkuha ko rito sa babae ng buhay ko. Sa paggising mo kasama mo na si San Pedro, nakakatakot na pagbabanta ng ulaga kay Heron. Teka mga te. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Ba't andito tong ulaga na to? Naguguluhan ako sa mga oras na to. Hindi ko na nga nagawang magpumiglas pa sa pagbuhat sa akin ni Travis palabas ng kondo ni Heron. Habang naglalakad ng mabilis si Travis nakatitig lang ako sa mukha niya. Hindi siya nakatingin sa akin dahil nakatuon lang ang pansin ng ulaga na to sa nilalakaran naming dalawa. Rinig na rinig ko ang mabilis na pagpintig ng puso niya dahil nakadikit ang tenga ko sa matipuno niyang dibdib. Naririnig ko ang boses ni Heron na hinahabol kaming dalawa pero walang pakialam ang buwisit na to. Mas lalo niya pang binibilisan ang paglalakad hanggang sa makasakay kami sa loob ng elevator at magsarado ito. Kitang-kita ko ang naiinis na mukha ni Heron dahil hindi niya kami naabutan. Hindi ako makapaniwalang all this time si Heron at Ronron pala ay iisa lang. Ang kababata ko palang minsan naging palaboy ay sikat na artista na ngayon. Buwisit na Heron yan. Subukan ka lang niya talagang lapitan. Sisirain ko ang mukha niya, narinig kong pagsasalita ni Travis sa sarili niya. Nakakunot pa ang noo ng walang niya kaya mas lalo akong nainis. Sinabunutan ko nga siya. Aray. Aray ko naman pandan ko. Masakit, oy. Masasaktan ka talaga sa akin kung hindi mo ako bibitawan. Bulyaw ko sa kanya dahil hanggang loob ng elevator bit-bit niya pa rin ako na parang pangkasal. Bitawan mo ko. Kaya kong maglakad. Hindi mo na ako kailangan buhatin pa. Mas lalong humigpit ang pagbubuhat niya sa akin. Ayoko, matigas niyang sagot, ayokong bitawan ka. Natatakot akong kapag binitawan kita, bigla ka na namang mawala sa paningin ko. Ramdam na ramdam ko ang sinseridad sa boses ni Manyakol. Ngayon pa na nalaman kong ikaw pala ang matagal nang hinahanap ni Heron. Tingin mo ibibigay kita sa kanya? Baka bugbugin ko pa siya. Mabait akong tao, pandan ko. I can share anything that have but when it comes to the girl I love, I am selfish. Tingin mo ikaw ang dapat magdesisyon kung kanino dapat ako sasama o hindi, seryoso kong tanong sa kanya. Naging seryoso ang atmosphere sa loob ng elevator dahil sa pag-uusap naming dalawa. Mabuti na lang talaga kaming dalawa lang ang andito, kundi nakakahiya sa makakakita ng kadramahan namin. Nope, tumingin sa akin si Travis, sinabi ko lang na hindi kita ibibigay sa iba. Hindi ngayon, hindi bukas, at hindi kailanman, pandan ko. Umiti siya, ngayon pa na na-realize ko na ang totoo kong nararamdaman. Hindi ako nakasagot sa sinabi ni Travis.
Napaiwas na lang ako ng tingin. Nanatili na ang katahimikan sa aming dalawa habang nasa loob pa rin ng elevator. Hindi ko alam kung bakit ganito ang nararamdaman ko dahil sa mga salitang lumabas sa bibig niya. Pilit kong kinalimutan ang nararamdaman ko dahil sa ginawa niya pero lahat ng galit at inis ko sa kanya bigla agad naglaho sa isang iglap. Natatakot na naman ako. Natatakot na naman akong pagkatiwalaan siya at muling masaktan dahil alam kong kapag nasaktan na naman niya ako. Hindi ko na ito kakayanin pa. Ang dami kong gustong itanong sa kanya. Ang dami kong gustong malaman. Paano siya nakapunta sa kondo ni Heron? Paano niya nalaman na andun ako? Paanong muli na naman siyang andito sa tabi ko ngayong muli nang bumalik ang babaeng matagal niyang hinintay at minamahal? Paanong ako ang kasama niya ngayon kaysa iyong babaeng hindi niya makalimutan? Paanong hinahayaan ko ang sarili ko muli na namang mapalapit sa kanya kahit na nasaktan na niya ako ng lubusan nakaraan? Bakit ganito? Bakit humihina ako sa tuwing katabi ko lang si Travis? Napasulyap ako kay Travis pero bigla rin akong napaiwas ng tingin dahil titig na titig pala siya sa akin na parang kinakabisado ang bawat parte ng mukha ko. Bumilis ang pintig ng puso ko. Hindi ko alam kung kailan ba nagsimula ang ganitong pakiramdam. Kailan nagsimula na makaramdam ako ng kakaibang pakiramdam ng dahil sa kanya. Mula talagang pasukin ni Travis ang mundo ko, hindi ko na nakilala ang sarili ko. Inaamin ko na masaya ako sa mga oras na to dahil kasama ko siya pero natatakot na naman ako. Natatakot na naman akong pagkatiwalaan siya. Natatakot na naman akong hayaan ko siyang saktan ako. Masyado talagang mahina ang mga babae pagdating sa lalaking gusto nila. Lahat ng inis, galit at hinanakit biglang naglalaho sa isang iglap kapag muli namin silang nakakasama. Gusto kong tanungin ang puso't isipan ko kung bakit si Travis pa. Bakit siya pa ang napili nila? Bakit itong lalaki pa na to na may mahal na iba? Ang daming tanong na naman na nabuo sa utak ko pero walang kasagutan. Ang daming tanong na kapag nalaman mo ang kasagutan may posibilidad kang masaktan. Narinig kong tumunog na ang elevator. Bumukas ito at mabilis kaming lumabas ni Travis habang buhat-buhat niya pa rin ako. Kitang-kita ko na napapatingin sa amin yun mga taong nakakasalubong namin pero walang pakialam si Travis. Nakatuon lang ang pansin niya na kailangan naming takasan si Heron. Ewan ko ba pero natutuwa ako sa nangyayari ngayon. Hindi ako nakakaramdam ng kahihiyan sa ginagawa ng ulaga na to. Binaon ko ang mukha ko sa dibdib ni Travis at hinayaan ang sarili kong mapangiti. Hinayaan ko ang sarili kong muling maging masaya dahil kasama ko na naman siya. Dapat sa mga oras na to pinipigilan ko ang buwisit na to sa dala niyang kahihiyan sa akin. Pero nakakatapagtaka lang dahil pinapabayaan ko lang siya. Dapat nag-uusap kaming dalawa ngayon ni Ronron at magkukumustahan sa mga panahon na hindi kami nagkita. Pero anong ginagawa? Hinahayaan ko tong manyakol na to na itakas ako. Ayokong aminin. Ayokong aminin sa sarili ko alam na alam ng buong pagkatao ko na gusto ko talaga si Travis. Gusto ko talaga tong walang yan na to. Gusto ko ang pagiging manyakol at abnormal niya. Gusto kong tawagin niya ulit akong pandan ko pandan ng buhay. Gusto ko muling marinig ang mga berde niyang mga banat. Gusto ko ulit makita ang pagngiti niya sa akin at marinig ang pagtawa niya. Gusto ko muli siyang makasama sa apartment at makita sa bawat paggising ko sa umaga. Gusto ko muli siyang makasama sa araw-araw at sa mga oras na to ipapakita ko na importante siya sa akin. Pero kahit ang dami kong gusto sabihin nauunahan na naman ako ng takot. Sana liwanagin niya muna sa akin kung bakit siya andito at wala sa tabi ng babaeng mahal niya. Gusto ko ng paliwanag niya. Gusto kong malaman ang saloobin at kasagutan niya. Ayokong mag-assume sa mga bagay-bagay na nakikita't naririnig kong sinasabi niya. Dahil babae ako. Madali akong mag-assume at madaling masaktan ng kagaya niya. Buwisit na Heron to, ang tigas ng apog. Talagang humahabol pa rin, narinig kong pagsasalita ni Travis at napalingod sa tinitnan niya. Nakita ko si Heron na mabilis lumalakad papunta sa gawin namin na walang suot na tsinelas. Sa sobrang pagmamadali niya para makahabol hindi na niya nagawang makapagsuot ng sapin sa paa. Hindi ko tuloy maiwasang hindi mapangiti sa nakikita. Heron looks so desperate. Sinong mag-aakalang ang pinaka-hottest actor sa bansa ngayon pinipilit akong mahabol kahit magmukha siyang syunga sa pagtakbo niya.
Anong niningiti-ngiti mo dyan? Nakasimangot na sabi ni Travis sa akin. Sabi ko selfish ako, di ba? Pati pagngiti mo sa ibang lalaki bawal. Akin lang dapat ang ngiti mo, inis na sagot niya. Ibaba mo na nga ako. Andito na tayo sa labas, oh. Hindi ka ba nahihiya sa mga taong nakatingin sa atin? Kasi ako hiyang-hiya na sa pagbubuhat mo sa akin, si. Ba't ko naman ikakahiya ang pagbubuhat ko sa babaeng mahal ko? Nakangiti niyang sagot sa akin. Parang for the moment, nakita kong kumislap ang mga mata ni Travis habang nakatingin sa akin. Kung kailangan kita buhatin hanggang sa pag-uwi natin gagawin ko. Ang mga paa mo dapat ay panlakad lang papuntang harapan ng altar at hindi sa panlakad sa ganitong maduming kalsada. Kinurot ko ang tagiliran niya, nagsisimula ka na namang buwisit ka. Natawa siya, na-miss ko iyang mga ganyan mong sagot, pandan ko, sabi niya sa kanapatingin sa may glass slide window ng gusali na pinaglabasan namin. Palabas na si Heron. If talaga tong buwisit na to ang consistent, tumingin-tingin siya sa paligid at may nakitang mga reporter. Mga reporter. Si Heron Delval, oh. Tumatakbo palabas ng kondo niya. Napatingin yun mga reporter sa tinuro ni Travis at bigla itong nagtakbuhan papunta kay Heron at pinalibutan para sa interview. May mga lumapit pang mga fans niya na may hawak ng cellphone at kinukuhanan siya ng picture. Kahit anong pilit umalis ni Heron para makapunta sa kinatatayuan namin ni Travis, hindi niya magawa. Stuck siya mga taong nakapalibot sa kanya. Muli akong napangiti sa nakita ko. Talagang sikat na sikat si Ronron na kababata ko noon. Pero kahit ganun hindi niya pa rin ako kinalimutan. Tandang-tanda niya pa rin na ako si Colette at muli kaming nagkita. Sinabi niya rin sa akin na tutuparin niya ang mga pangako niya sa akin noon. Including din ba dun na ako raw ang gagawin niyang bride niya kapag laki naming dalawa? Bigla akong namula sa naisip ko. Naloloka ako sa na-imagine ko na ikakasal ako sa pinakasikat na artista sa Pilipinas ngayon. Pero kahit kinilig ako, bigla kong na-realize na ang nararamdaman ko pala sa kanya ay paghanga lang kahit nalaman kong siya ang kababata ko. Siguro naman wala ring nararamdaman sa akin si Heron dahil napapalibutan siya ng mga sikat at magagandang babaeng artista. Isinakay ako ni Travis sa kotse niya at ibinigay niya sa akin yung bag ko. Umikot naman siya sa kabila para makasakay sa driver's seat. Nang makapasok na siya sa loob ng kotse, bigla siyang nag-inat ng mga kamay. Mukhang nangawit na dahil sa tagal niya akong buhat-buhat. Nanggaling pa naman kami sa 88 floor. Ihatid mo na ako sa apartment ko, pagsasalita ko nang biglang mapatingin sa akin si Travis at mumisi. Apartment natin yun, pandan ko. Hindi lang ikaw nakatira dun kundi tayong dalawa, pagsasalita niya nang bigla siyang mapatitig sa akin. Sa suot ko, bakit suot mo iyang damit ng Heron na yun? Hubarin mo nga yan. Napatingin ako sa suot ko at tama nga ang ulaga na to, damit ni Heron ang suot ko. Napahawak ako sa shirt at bakit ko naman to hubarin? Gusto mong lamigin ako? Ulaga ka talaga. Napatsik siya sa kahinubad ang sarili niyang damit. Ngayon topless na si Travis habang nasa loob kami ng sasakyan niya. Muli ko na namang nasilayan ang macho niyang katawan, oh. Yan ang isuot mo. Ayokong may sinusuot kang ibang damit bukod sa akin. Hinagis niya sa akin yung t-shirt niya at inis na inis. Syunga ka talaga, ano? Tingin mo makakapaghubad ako rito? Bakit? Kunot noon niyang sagot, hindi naman kita sisilipan. Mas malaki pa nga dibdib ko sa'yo, tignan mo. Mas matigas pa, pinisil niya pa yun matipunong dibdib niya. Hinablot ko yung tissue box na nasa harapan ko, walang niya ka talaga. Hanggang ngayon may manyakulism ka pa rin, bulyaw ko sa kanya at tawa lang siya ng tawa. Sinandal ni Travis yun ulo niya sa manibela habang may maliit na ngiting nakasilay sa labi niya. Anong hiningiti-ngiti mo dyan, Aber? Napailing siya, wala naman. I just realized kung gaano kita kamiss, sabi niya habang nakangiti, ilang araw din tayong hindi nagkita. Ilang araw lang iyon pero para sa akin taon na ang lumipas. Hindi na pala ako sanay na hindi ka nakikita, pandan ko. Parang may kung anong gumalaw mula sa loob ng tiyan ko dahil sa sinabi ni Travis. Pansin ko lang na ibang-iba ang mga sweet words na sinasabi niya ngayon kaysa noon. Noon kasi halatang biro lang dahil tumatawa siya. Pero ngayon nasasabi na niya ang mga ito habang nakatitig sa mga mata ko at parang pinapatunayan na hindi siya nagbibiro sa sinasabi niya.
Ewan ko ba pero naguguluhan talaga ako. Ang hirap na magtiwala. Nahihirapan na akong pagkakatiwalaan si Travis kahit na gusto ko pa siya. I always fall for his sweet words and that's every problem. Hinagis ko sa kanya yung damit niya, isuot mo nga yan. Baka malamigan katawan mo. Natawa siya, concerned ang pandan ko sa akin, sabi niya, kinikilig naman ako. Tignan mo si Little Travis, gumagalaw sa sobrang kilig, ninuso pa niya yun harapan ng pantalon niya. Punyemas talaga yung bibig mo, bulyaw ko at natawa lang siya. Nasa parking lot pa rin kami at tinuon ko na lang ang pansin ko sa labasan. Ba't andito ka pala? Hindi ba magsiselos iyong girlfriend mo? Ba't naman siya magsiselos? Napatingin ako sa, magsiselos ka ba sa sarili mo na ikaw ang kasama ko? Nagtataka niyang tanong. Hindi sarili ko ang tinutukoy ko. Kundi si Chloe. Siya ang mahal mo, di ba? Napairap ako. Natawa siya, mahal ko? Mahal ko siya noon, sagot niya, pero nag-iiba ang feelings ng isang tao. Katulad ng feelings ko sa kanya nagbago na. Masaya ako na bumalik siya sa bansa at muli kaming nagkita dahil nalaman kong hindi na pala ganun ang nararamdaman ko sa kanya. Nakikinig lang ako sa sinasabi ni Travis, nakapag-usap kami nakaraan. She cried in front of me and asking me to come back to her. Napangiti siya sa kasinarado ang mga mata niya, habang sinasabi niya yun pumikit ako. Hinahanap ko sa sarili ko ang dapat kong maramdaman at isagot sa sinasabi ni Chloe. While a closed eyes saw your face, Conception. I saw your smile. I saw your ragged blue eyes while looking at me. Bigla akong napangiti noon. When remembered I was happy was with you and not with her. Mas naalala ko iyon mga pinagsamahan natin kaysa iyong mga pinagsamahan namin ni Chloe. Minulat ni Travis iyon mga mata niya sa katinuon sa harapan ang pansin niya. Naaawa ako kay Chloe sa sinabi ko. Sinabi ko sa kanya na hindi ko na kayang bumalik pa sa kanya at kung ano kami noong mga panahon na kami pang dalawa. Ayoko siyang masaktan pero mas lalong ayokong masaktan yung babaeng importante sa akin ngayon. Sumulyap siya sa akin, ayokong masaktan kita, Concepcion. Mas pipiliin kong makasakit ng iba kaysa ikaw ang masaktan ko. Ang dami kong ipinangako sa'yo na kailangan kong tuparin. Gagawin ko iyon lahat kaya bigyan mo ako ng chance, hindi ako nakaimik. Pagpapatuloy niya kung hindi mo ako gusto ngayon. Kung wala kang nararamdaman sa akin, wala akong pakialam. Gagawin ko lahat-lahat para ma-inlove ka sa akin at mahalin mo rin ako pabalik. Kailangan mo maging fair. Nahulog ako sa'yo kaya kailangan mo ring mahulog sa akin. Ngumiti siya, liligawan kita hanggang makuha ko ang matimis mo. This time totoo na ang lahat. Wala nang fake relationship. Hindi mo na ako kailangan tulungang mag-move on pa. Liligawan kita hanggang sa maging akin ka kasi sa mga oras na to, pandan ko. Kahit hindi mo hingiin ang sarili ko, ibibigay ko ang sarili ko sa iyo ng buong buo. Walang makakapigil sa akin. Walang makakaharang sa akin para makuha ko ang puso mo. Napatitig lang ako sa mga sinabi ni Travis. Masyado akong na-overwhelmed sa mga salitang lumabas sa bibig niya. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ko sa mga oras na to sa kanya. Pero ang kaligayahan at kasiyahan ang nangingibabaw. Kahit alam kong malokong tao ang ulaga na to, iba pa rin siya sa mga oras na to. Ramdam ko ang sinseridad sa boses niya. Seryoso siya sa mga sinabi niya. Naramdaman ko na lang ang sarili ko na biglang napaiyak. Tears of joy ata ang tawag dito. Naiyak ako dahil sa labis na kasiyahan. Itong buwisit na to lang ang nakapagpaiyak sa akin dahil sa sobrang sakit at labis na kasiyahan. Lahat ng inis at galit ko sa kanya bigla nang natunaw at nawala. Alam ko sa sarili ko na willing akong bigyan siya ng chance para patunayan ang sarili niya. Ba't ka umiiyak? Natatawang sabi ni Travis sa akin, saka hinawakan niya ang kamay ko ng mahigpit. Uy, pandan ko. Bakit? May masakit ba sa'yo? Walang masakit sa akin, sira ulo. Natatawa kong sagot sa kanya, kailangan ko lang sigurong magpagupit ng buhok ngayon dahil feeling ko ang ganda-ganda ko. Natawa si Travis, feeling mo maganda ka? Feelingera ka pala, pandan ko, Faggy. Feelingera? Ha? Feelingera? CJ. Bested ka na, pananakot ko sa kanya. Biro lang ito naman masyadong seryoso, umisi siya, kahit naman bastedin mo ako, wala akong pakialam. What Travis Angelo wants Travis Angelo gets.
Hindi ako titigil hanggang hindi ko nakukuha ang gusto ko. Hindi kita titigilan hanggang hindi kita nakukuha ng buong buo, pandan ko. Sabi niya, buko pandan love team lang dapat ang magwagi hanggang dulo. Pinagsasabi mo? Umiling siya, wala, hindi mawala ang ngiti ni Travis, ang sinasabi ko lang na mahal kita. Mukha mo, napairap ako dahil hindi ko na mapigilan ang ngiti sa labi ko. Nag-drive na si Travis pa uwi sa apartment ko, na namin daw dalawa at habang nagmamaneho siya nakahawak lang siya sa kamay ko. Kahit anong pilit kong pagbawi ng kamay ko ayaw niya pa ring bitawan. Kainis. Feeling ko talaga ang ganda-ganda ko sa mga oras na to dahil kay Travis. Bakit ba ako na in love sa taong may maniacolism at abnormal na to? Akala ko bra lang ni Lola ang mahiwaga pero pati rin pala ang pag-ibig. Nagaya kasi ng lecheng pag-ibig na to na mahalin ko ang taong kinaiinisan ko ang bibig dahil sobrang manyak. Pero wala, na in love kami pareho sa isa't isa. Ganda problem. Huminto na ang sasakyan sa tapat ng compound namin. Naunang bumaba si Travis at pinagbuksan naman ako ng pintuan. Kailan pa naging gentleman ang walang yato? Gentleman ko talaga, pagpuri niya sa sarili niya, gentleman, guwapo, yomi. Titay, nasa akin na ang lahat. Ikaw na lang ang kulang. Kulang ka ng tornilyo sa utak, panunupalpal ko sa kanya. Nagugutom na ako, tara na. Teka, pagpigil sa akin ni Travis. Bakit? Mag-holding hands tayo papasok sa compound, inabot niya kamay ko sa kahinawakan ng mahigpit. Kapag bumitaw ka hahalikan kita. Magmi-meet up ang mga dila natin ngayon, sige ka. Napangiwi ako sa sinabi niya. Diyos ko. Biro lang pala yung sinabi kong na-miss ko ang mga kamunduhan niyang mga salita. Nakangisi lang si Travis habang naglalakad kami papasok ng compound dahil hindi ako bumitaw sa pag-holding hands naming dalawa. Buwisit na to, kahit sa simpleng ganito lang kinikilig na ako. Biglang napatigil si Travis sa paglalakad at naging seryoso ang tingin. Napatingin ako sa tinitignan niya at may nakita akong dalawang babae sa tapat ng apartment namin. Mukhang kanina pa nila kami hinihintay. Anong kailangan ng exes namin ni Travis? Ex-best friend and ex-girlfriend. Si Janice at Chloe. Hindi na kami tumatanggap ng bisita. Gabing-gabi na. Matutulog na kami, seryosong pagsasalita ni Travis sa dalawa. Naramdaman kong mas lalong humigpit ang pagkakahawak ni Travis sa kamay ko. May importanteng sasabihin si Chloe, Travis. Makinig ka, please, mahinahon na pagsasalita ni Janice. Napatingin si Janice sa akin. Kitang-kita ko ang galit sa mga tingin niya, lalo na nang makita niyang magkahawak kaming dalawa ni Travis ng kamay. Ano yun? Pagsasalita ni Travis nang bigla akong magulat sa ginawa niya. Hinila ako ni Travis paharap sa kanya at biglang hinalikan ng mariin. Hindi na ako nakapag-react sa ginawa niyang paghalik sa akin dahil biglaan ang lahat. Hinalikan niya ako sa harapan ni Janice at Chloe. Narinig kong napao-obey God si Janice habang si Chloe, hindi ko makita ang reaction. Hindi ako makagalao habang nakalapat pa rin ang labi ni Travis sa labi ko. Ang lambot ng labi ni Travis. Para akong nalulunod sa halik niya sa akin. Diyos ko. First kiss ko ito. First kiss ko ito at sa harapan pa ng dalawang babaeng kontrabida ng buhay ko. Kumala si Travis sa paghalik sa akin at kitang-kita ko ang ngisi sa labi niya habang titig na titig sa mga mata ko. Sinulyapan niya si Janice at Chloe na gulat pa rin sa nasaksihan. Hindi ako makatingin ng maayos sa kanilang dalawa. Ano iyon? Ano yung sasabihin ni Chloe, nakangising pagsasalita ni Travis? Pagtingala ko nakita kong biglang tumakbo paalis ng harapan namin si Chloe. Si Janice na lang ang natira at ang sama-sama ng tingin sa aming dalawa ni Travis, lalo na sa akin. You're the worst, pagsasalita ni Janice. Hindi ko alam kung sino ang sinasabihan niya. Kung ako ba o si Travis. Na-confirm ko lang kung sino ang sinasabihan niya nang mag-walk out siya at mapatingin ako sa kanya. Galit na galit ang mga mata ni Janice nang bigla niya akong irapan. You're the worst, pag-ulit ko sa sinabi ni Janice, inggit ka lang, napairap ako sa sarili ko. Paano ba iyan? Nahalikan na kita, muling nagsalita ang ulaga, ituloy na natin to sa loob. Ayokong nabibitin ako, pandan ko. Masakit sa puson, sabi niya sa kamuli akong binuhat na parang bride style at ipinasok sa loob ng apartment namin. Ayaw niya raw nabibitin? Teka.
So, anong gagawin naming dalawa? Kanina pa ako gising pero hindi pa rin ako bumabangon. Nakahiga pa rin ako habang pinagmamasdan ang natutulog na mukha ni Travis. Ang lapit-lapit ng mukha namin sa isa't isa. Mabuti na lang tulog pa rin siya, kaya nagkaroon ako ng pagkakataon ngayon para matitigan ng ganito kalapit ang maamo at makinis niyang mukha. Kapag gising kasi siya puro kayabangan at kahanginan lang ang lumalabas sa bibig niya. Pero ngayon dahil tulog siya pwede kong purihin ang patago kung gaano ka-perfect ang bawat parte ng mukha niya. Hindi ko mapigilang hindi mapangiti nang maalala ko ang mga nangyari nakaraan. Umiyak ako at nasaktan pero sino nga naman ang mag-aakalang pagkatapos ng mga iyon muli akong mingiti ng ganito. Muling ngingiti nang dahil sa lalaking ito na natutulog sa tabi ko na nagbuhat sa akin ng kalungkutan at hinanakit na karaan. Sinong mag-aakalang ang taong nagdulot sa iyo ng labis na hinanakit at siya rin pala ang magkakapagbalik ng ngiti sa labi mo? Napakakahiwaga talaga ng pagmamahal. Kasing hiwaga ng bra na binigay sa akin ni Lola. Kagabi nagkukwentuhan lang kaming dalawa ni Travis habang nakahiga rito sa kama ko. Nag-uusap tungkol sa mga plano niya na gawin namin na magkasama. Akala ko puro kamunduhan lang ang sasabihin niya pero hindi pala. Sabi niya na pag-isipan niya raw na magbakasyon kami sa isang isla na pag-aari ng pamilya nila. Pumunta raw kami dun na kaming dalawa lang para magkaroon kami ng time sa isa't isa. Ang dami niyang sinabi kagabi pero hindi ko na maalala dahil antok na ako. Naramdaman ko na lang na inakap niya ako kagabi ng mahigpit at binulungan ng kung ano kaya nakatulog akong nakangiti. Muli kong tinitigan ang mukha ni Travis at hinayaan ko ang sarili kong haplusin ang ilong at jawline niya. Napakagat ako sa labi ko upang pigilan ang sarili ko sa pagngiti mag-isa. Halos mapunit na ang labi ko dahil sa kakangiti. Nag-blush pa ako habang hinahaplos ko ang mukha ng manyakol na to. Bakit kasi para sa isang lalaki masyadong perfect ang bawat features ng mukha niya? Nakakatuwa lang dahil noong nagsabog ata ang Diyos ng kagwapuhan siya ang pinasabog. Oh, Jesus! Kailangan kong paalalahanan ang sarili ko na if wag pupurihin ang ulaga na to kapag gising siya. Tiyak magyayabang na naman to at iisipang patay na patay ako sa kanya. Hindi naman ako patay na patay, no, patay lang. Mga ganun lang. Pero siya mukhang patay na patay sa akin. Mga 4 na patay talaga dapat. Ganon ako kaganda sa paningin niya dahil noong nabanggit ko ang pangalan ni Heron bigla siyang napasimangot. Seryoso bang malinaw ang mga mata ni Travis? Bakit kaya ako ang pinili niya kaysa iyong maladyosang ganda na ex-girlfriend niya? Habang hinahaplos ko ang mukha ni Travis na papunta ang daliri ko sa labi niya. Sa pinkish niyang labi. Nakakainggit talaga, Bakit ang pinkish ng labi niya kahit wala namang lip gloss na nilalagay? Samantalang ako ang i-revgc ng labi ko. Naalala ko yung paghalik niya sa akin kagabi sa harap ng 2 exes ng buhay namin. May kung anong gumalaw sa loob ng tiyan ko dahil sa kilig. Si Travis ang first kiss ko. Ang walang yan na to ang una kong halik pero hindi ako nakaramdam ng pagsisisi. Habang hinahaplos ko ang labi ni Travis bigla itong ngumiti. Napatigil ako sa ginagawa ko at biglang napatingin sa mukha niya. Gising na pala siya at nakangiti sa akin. Nakangiting parang nakakita ng anghel sa pagmulat niya ng mga mata niya. Hinawakan niya ang kamay ko. Good morning, pandan ko, nakangiting bati sa akin ni Travis. Humikab pa siya. Kanina ka pala gising hindi mo man lang ako ginising, sabi niya, pinaglalaruan mo pa labi ko. Ang labi ko hindi dapat nilalaruan. Hinahalikan dapat ito. Dali. Bigyan mo ako ng morning kisses. Umuso pa siya, kiss mo ako, pandan ko. Inilapit niya mukha niya sa akin pero tinulak ko ito. Manahimik ka nga. Ang aga-aga ganyan na naman lumalabas sa bibig mo. Singhal ko, dapat sa'yo forever tulog. Mas gwapo ka kapag natutulog lang. Napatigil siya at biglang napangisi, mas gwapo ako. Sabi niya, di admitted kang gwapo ako kahit hindi ako natutulog, pandan ko. Wala akong sinasabi. Kapal talaga ng mukha nito. Hindi makapal ang mukha ko. Natatawang sagot niya, pubic hair ko lang makapal sa akin. Makapag-shave nga pala mamaya. Yaak. Kadiri ka talaga. Diyos ko, napasin of the cross ako, Diyos ko, Lord. Patawarin niyo po ang bibig ng manyakol na to. Hindi niya alam lumalabas sa bibig niya. Pagdadasal ko habang tawang-tawa naman si Travis sa tabi ko.
Napahawak pa siya sa tiyan niya. Grabe ka naman, pandan ko. Para kang bata. Anong masama sa pubic hair? Parang wala ka nun, napatigil siya sa pagtawa at napatitig sa akin, wala ka nun. O nagsishave ka rin? Sabay tayo mag-shave minsan. Bonding time natin iyon, pandan ko. I'll shave you and you'll shave me, then let's kiss under the shower. Very romantic, right? Oh, ang dirty-dirty mo talaga, sinabunutan ko siya, pwede bang tigilan mo ang ganyan mga salita? Hindi ko matake. Ouch! Sorry na. Aray. Haha. Ito naman hindi na mabiro. Ouch! Pandan ko, masakit. Masasaktan ka talaga sa akin kapag hindi ka tumigil sa mga salitang ganyan, mas diniinan ko ang pagsabunot sa kanya. Huwag mo kong itulak para magdalawang isip na bigyan ka ng chance. Ayoko ng mga ganyang salita. Pandan ko. Bitawanan mo lang ang buhok ko. Ang sakit na, binitawan ko ang buhok niya tapos hinila ako ni Travis papalapit sa kanya sa kainakap ng mahigpit. Ang sakit nun, pandan ko. Parang lalabas na ang utak ko sa ulo ko, sige natawa siya, pero hayaan mo. Titigil na ako sa pagiging manyakol ko. Tatanggalin ko ang manyakolism ko para sa'yo. Napatingala ako sa kanya, Kaya mo. Napangisi si Travis, hindi, natawa siya, pero mas pipiliin kong mawala ang pagiging manyakol ko at ang manyakolism ko kaysa ikaw ang mawala sa akin. Mumiti siya, may lahi ka bang mangkukulam, pandan ko. At bakit mo naman nasabi, Aber? Mukha ka kasing mangkukulam. Kapangit mo, sige sinuntok ko ang sikmura niya. Pero parang kamay ko ang sumakit dahil sa abis niya tumama ang kamao ko. Joke lang. Haha. Ano kasi? Baka kinulam mo ako. Pakiramdam ko kasi nababaliw ako sa'yo. Parang may ginawa ka sa akin kaya nababaliw ako ng ganito sa isang Concepcion Cordova, napatitig si Travis sa akin. Parang kumikislap ang mga mata niya habang nakatitig sa akin. You make the world dark and shine at the same time. Nanuyo ang lalamunan ko dahil sa sinabi ni Travis, Travis, pagsasalita ko, bakit ako? Bakit ako ang pinili mo? Bakit hindi ka bumalik kay Chlo? Kumpara sa aming dalawa mas matagal ang pinagsamahan nyo at pagmamahalan nyo. Unlike tayong dalawa na nabibilang pa lang sa daliri ang biwan na pinagsamahan. So, ano ng point mo, nakangiting tanong sa akin ni Travis. Hindi ko lang talaga magets kung bakit ako ang pinili mo, humina ang boses ko. Nahihiya ako sa tinatanong ko. Kung bakit ako ang kasama mo ngayon kaysa iyong babaeng una mong minahal. Mas lumapad ang ngiti ni Travis sa labi niya at muli akong ginakap ng mahigpit. Bumaon ang mukha ko sa dibdib niya. Naamoy ko tuloy ang pabango niyang nasa t-shirt niya. Her eyes are like a mirror. I saw the own reflection. Pagsasalita ni Travis, yan iyong naisip ko noong pangalawang beses tayong nagkita. Yung mga titig mo sa akin noon at kung paano mo ako sermonan. Hindi ko iyon malilimutan, napahinto si Travis na parang may inaalala. Noong nabubuhay pa ang mommy ko sinabi niya sa akin na Travis, choose a girl that you gonna see your own reflection. A girl whenever looks at you will feel like you're something. Something that is not yourself. A girl that will put back the pieces that you've lost. A girl that will be in your side when you're sad, happy, down, or whatever emotions that you're feeling. Hinaplos-haplos ni Travis ang buhok ko. Choose a girl that sees you as Travis Angelo Rezon and not the son and soon to be the boss of our family. Choose the girl that gonna see you during your weakest and still looks at you like you're still human. Napatawa si Travis, iyon ang natatandaan kong sinabi ni mommy noon. At first, natawa lang ako dahil may ganun bang babae. Noong nakilala ko si Chlo, sure, minahal ko siya. Siya ang unang babaeng naglakas ng loob na kausapin ako kahit yung mga schoolmates namin iniiwasan ako dahil sa family background ko. Pero, napahinto si Travis, pero the way she looks at me there's nothing. Hindi ko naramdaman iyong sinabi ni mommy ko. But when I met you, muli kong naalala yun sinabi niya. Lahat ng sinabi niya naramdaman ko sa'yo. There's something whenever you look at me using your blue eyes. Humigpit pagkakayakap sa akin ni Travis, so, tell me. Hindi ka ba karapat dapat piliin? Hindi ako maganda, matipid kong sagot, mahihiya ka lang kasama ako kapag nasa labasan tayo.
Natawa si Travis. Hindi ka nga maganda. Palagi mo pa akong binubugbog. Napaangat ang ulo ko at tumingin sa kanya. Hindi ka talaga nagagandahan sa akin. Hindi ka maganda pero kaya mo namang pagandahin ang mundo ng isang tao. Sabi niya habang nakangiti, hindi ka nga maganda pero ang puso mo naman ang pinakamagandang parte ng katawan mo. Hindi ka nga maganda pero, napahinto siya, shit. Wala na akong maisip na banat at pick-up lines, tumawa siya, basta kasi, pandan ko. Wala naman akong pakialam kung hindi ka maganda o kung ikaw pa ang pinakapangit na babae sa balat ng lupa. Teka, may balat ba ang lupa? Nagtataka niyang tanong ibasta. Saka, kailan kita kinahiya habang kasama kita sa labas? Nung nag-grocery nga tayo gusto kong mag-holding hands pa tayo, di ba? Ikaw ang klase ng babae na hindi dapat kinakahiya, pandan ko. Dahil kapag ang lalaki na paibig ka, muli niya akong ginakap, he's such a lucky bastard. Naramdaman kong hinalikan ni Travis ang noo ko, tayo na ba? Hindi, no kapal. Feeling mo sa akin easy to get? Haha. Siyempre, hindi. Gusto ko lang tanungin. Ayoko rin naman basta-basta lang makuha ang matamis mong. Gusto kong paghirapan makuha ka, sabi niya, dahil paniguradong kapag official na ang buko pandan. Ako ang pinakamasayang lalaki sa buong mundo. Buko pandan? Dami mong alam, tumawa na naman ang tumawa si Manyakol. God, gusto ko talaga itong lalaki na to. Gustong-gusto ko talaga siya and alam ko sa sarili kong hindi magtatagal. Sobra ko na siyang mamahalin na to the point na bibigyan ko pa siya ng access at license para muli akong masaktan. I'm hoping na sana hindi na niya ulit ako masaktan pa. Dahil Wednesday ngayon after lunch pa ang pasok ko. Noong pumasok ako kinulit ako ni Travis para hinatid niya ako ng school. Hindi niya raw hahayaan na mag-commute ang babaeng pinakamamahal niya. Ayoko naman sana dahil masanay akong pumapasok na nag-jeep lang pero ang kulit talaga ng Manyakol. Talagang kinalagkad niya ako papasok ng kotse niya. Nakita pa nga kami ni Cassie na palabas ng compound, ay iyong ngiti ni Cassie abot habang taingan niya. Tinuturo niya pa iyong ngipin niya. Ngipin. Ngipin nga pala ang tingin niya kay Travis. Ha. Nasa parking lot na kami ng school nang tumigil ang kotse ni Travis. Pababa na ako ng kotse niya nang bigla niya akong pigilan. Bakit? Tanong ko. Bigla siyang umuso, kiss ko, pandan ko. Kiss mo mag-isa mo, sabi ko sa kadali-daling bumaba, babae. Thanks sa paghatid. Tumaas-taas ang kilay niya habang nakadungaw sa bintana, sunduin kita, Text mo ako kapag uwian niyo na. Hindi na ako bata. Kaya kong umuwi mag-isa. Basta. Susunduin kita. No, matigas kong sagot, uuwi ako mag-isa. Sabi ko, uuwi ako mag-isa o bested ka na. That's not fair. Ano, blackmail, napasimangot siya. Ngumisi ako, there's no fair in this world, Travis, sabi ko, babay, buko ko. Napatitig si Travis sa akin at kitang-kita ko na namula ang mukha niya nang banggitin ko ang buko ko. Kinikilig din pala ang mga lalaki. Ngayon ko lang nalaman. Marunong din palang kiligin tong Manyakol na to. Nag-wave ako kay Travis habang papaalis ang kotse niya. Bago pa siya tuluyang makaalis nag-flying kiss pa ang ulaga. Kitang-kita ko iyong malapad niyang ngiti. Jossm! Parang syunga talaga tong lalaki na to kahit kailan. Paalis na sana ako ng parking lot nang biglang may sasakyan na kulay pink na dumating. Lumabas si Janice at napatingin sa tinitignan ko. Nakita niya ang sasakyan ni Travis, kaya biglang sumeryoso ang mukha niya. Matatapos din ang kaligayahan mo, seryoso niyang pagsasalita, we'll see. Travis is just confused. When he figured his true feelings. We will see kung masisiyahan ka pa. Saka paano kaya kapag nalaman ni Travis ang kalagayan ni Chloe? Tingin mo ikaw pa rin pipiliin niya, ngumisi si Janice. That's okay, sabi ko, that's okay kapag iniwan niya ako. At least naranasan ko siyang maging akin kahit sa panandali ang panahon lang. Unlike you, tinitigan ko siya ng seryoso, unlike you na never mo siyang naging pagmamay-ari. How dare you, jit niya, how dare you, Conception. How dare me, natawa ako, baka how dare you, Janice. How dare you para tapusin ang pagkakaibigan natin just because of Travis? How dare you para sabihing mukha akong pera at malandi ako ng dahil lang kay Travis?
You know what? At first nagsisisi akong nagkaaway tayo. You meant everything to me, Janice. We were like sister. Pero dahil lang sa lalaki nag-away tayo, napailing-iling ako, siguro nga mas mabuti na ang ganito. Mabuting matapos na ang friendship natin dahil hindi ko kayang makipagkaibigan sa taong mukhang pera at malandi ang tingin sa akin. Mas mabuting nag-iisa na lang ako. Hindi ko na hinintay pa magsalita si Janice dahil nag-walk out na ako. Ayoko talaga sanang pumasok ngayon dahil makikita ko na naman siya at maalala lang ang mga nangyari. Masakit pa rin para sa akin na natapos na ang pagkakaibigan naming dalawa. Ang break-up ng magkaibigan ay mas masakit pa sa pakikipag-break sa isang karelasyon. Mahirap makahanap ng kaibigan kaya masakit kapag bigla na lang ito natapos. Hanggang ngayon masakit pa rin talaga na nawala sa akin si Janice. Siguro kasi hindi ko nakita na magkakaaway lang kaming dalawa dahil sa isang lalaki. Masyadong mabait si Janice sa akin before. Hindi madamot at hindi ako hinahayaang masaktan. Siguro ganun nga. Inisip ko kasi na hindi matatapos ang pagkakaibigan namin kaya nasasaktan ako sa mga oras na to, pero mas maganda na rin ito. Mas maganda nang mapunta kami sa magkaibang landas kaysa magkaroon ako ng kaibigan na husgahan ako sa isang taong hindi naman totoong ako. Ang kaibigan dapat ay ang unang tatanggap at intindi sa pagkakamali mo. Yayakapin ka sa kabila ng hindi nyo pagkakaunawaan. Ningitian ka kahit na may hindi ka magandang nagawa at papatawarin ka kapag pinaliwanag mo ang sarili mo. Pero kung ang kaibigan mo ang unang husga sa iyo sa isang bagay na iyong ginawa, mas magandang tapusin nyo na ang pagkakaibigan nyo. Masakit mawalan ng kaibigan. Pero mas masakit kapag ang kaibigan mo ang unang husga sa pagkatao mo. Ganun pa rin ang mga tingin sa akin ng mga kaklase ko. In favor pa rin silang lahat kay Janice at ako ang nakikitang bad guy sa klase. Iyong mga tingin nila nadidiri. Nagpaparinig pa iyong mga iba sa akin. Pero lahat ng iyon hindi ko pinansin. Kahit sa totoo lang nasasaktan ako sa mga sinasabi nila. Wala naman silang halaga sa akin, ay hindi ko kailangan ipakita sa kanila ang totoo dahil nahusgahan na nila ako. Anong pang point? Nung break time namin dumiretso agad ako sa faculty para mag-retake ng exams. Mabuti na lang mababait ang mga professors ko kaya pinahintulutan nila akong mag-exam. Tinapos ko agad yung mga test papers para agad makaalis ng faculty. Naglalakad na ako sa hallway nang makatanggap ako ng text mula kay Heron. Akala ko text iyon para sa akin na kababata niya at gustong makipag-usap pero hindi pala. Hindi nga pala niya alam number ko. Ang text ay para kay Christine. Sinabi ni Heron na may shooting mamaya at hindi pwedeng hindi na ako makapunta. So nag-reply ako na pupunta ako. Hindi pa rin ako makapaniwalang si Heron at Ron ay iisa. Diyos ko! Napakaliit talaga ng mundo. Si Ron pala ang lalaking iniidolo ko dahil sa galing umarte. Kinakabahan pa rin ako once magkita kaming muli ni Heron. Sana lang hindi na niya mabanggit yung mga pangako niya sa akin noong mga bata pa lang kaming dalawa. Natatakot ako. Natatakot akong hindi ko masuklian yung nararamdaman niya. Pero, ang feeler ko sa part na to, bakit ko nga ba iniisip na tutuparin pa iyon ni Heron kung ang daming magagandang babaeng artista na nakapalibot sa kanya? Saka may Travis na ako. Ramdam kong namula ang mukha ko pagkabanggit ko pa lang ng pangalan ng ulaga na iyon. Buwisit na Travis to, kahit pangalan niya lang naiisip ko namumula na ako. Putulin ko little Travis niya dyan. Paakyat na sana ako sa hagdanan nang makita ko ang tito ni Travis na dian ng school. Napahinto ako dahil tinawag niya ako. Mabuti na lang nakasalubong kita, Dilis Cordova. May kailangan kayo, Dian, nagtataka kong tanong. He nodded, yes. May bisita ka. Isang sikat na personalidad. Nasa office siya. Napakunot ang noo ko, sino po? Ngumiti siya, puntahan mo na lang. Mukhang gagawin kang artista, sabi niya saka umalis na sa harapan ko. Naglakad naman ako papuntang Dian's office habang nagtataka kung sino ang sinasabi ni Dian na sikat na personalidad. Si Heron kaya? Si Manny Pacquiao? Si Elle DeGeneres? Discovery Channel? O Animal Planet? Chos! Sino ba tong bisita ko na to? Nasa tapat na ako ng office ni Dian at huminga muna ng malalim bago pumasok. Pagbukas ko ng pintuan agad akong pumasok sa loob.
Pagtingin ko sa upuan nakita ko ang taong hindi ko ini-expect makita sa mga oras na to. Hindi naman kasi kami close dalawa. Tumayo siya, hi. Concepcion, masayang pagbati niya sa akin. The way ng pagbanggit niya ng pangalan ko parang close na close kaming dalawa o kamag-anak ko siya. Error. Hello po. Bakit po, naiilang kong sagot, ano pong kailangan nyo, Gina Lolita? Naging seryoso ang mukha niya. Iyong mga mata niya parang ang dami na namang gustong sabihin na importante. May dapat kang malaman. Bigla akong kinilabutan sa sinabi niya. Anong kailangan kong malaman?